Yung pera kasi, yung concept ng pera is aalis talaga yan sa iyo. Sa panahon ngayon, napakamaraming temptation when it comes to pera. Andun yung mga online subscription like Netflix, YouTube Premium, Spotify, weather apps, and any other services that are online. So, as much as possible, yung mga marketing techniques ngayon is gusto talaga nilang kumita ng pera sa pamamagitan ng subscription. Kaya kung napapanood dati yung mga CD player na kayang ikopya, mga DVD, video disc, ngayon sa subscription level marketing, nawala yun lahat. Kasi hindi mo na pwedeng mapirata eh. Lahat ngayon is online na. Online stream, na ibig sabihin, kailangan mo talagang magbayad. Even the software, the Adobe for the photo editing, yung Lightroom, yung Canva, yung PowerPoint. So, yung mga feature is in the subscription na style. Kaya, gone are the days na magda-download ka pa ng mga content like movies. Ngayon, lahat is inaabangan na nila through online streaming. So, ganun nila minanitize yung internet services natin. So, para mag-enjoy ka ng mga services nila na ino-offer, like magagandang musika ng Spotify, YouTube Premium, and YouTube videos, is kailangan mo talaga ng mabilis and stable na internet. Kung wala ka pang stable and mabilis na internet, ano ba yung ginagamit mong internet ngayon sa bahay? So, meron kasi tayong dalawang klaseng internet ngayon. Meron tayong first is the mobile-based or the LTE or 4G, long-term evolution. So, yun yung pag yung cellphone or any device na SIM-based, SIM card-based, basta merong SIM card, yan is wireless technology. So, wireless technology. So, lahat ng mobile phone, kukonect yan sa cell site na tinatawag natin na base station or eNode B for the 4G and 5G. So, evolved Node B. Kung sa 3G, Node B lang. Pero ngayon, since LTE time na ngayon, so 5G tsaka 4G, kukonect yung cellphone mo sa wireless. Hindi lang makikita mo sa wireless na tower, kundi makikita mo rin yung mga wireless equipment na uso na ngayon eh. Yung wireless equipment nasa poste. Kung dati is tower lang, ngayon meron na silang solution na tinatawag na micro cell or picocell na mga cell site. So yun ay nilalagay na nila sa mga poste. Kasi ngayon kung tower, especially sa city, hindi naman siya feasible na magtayo ka ng tower. So nilalagay na nila sa electric post yung mga wireless technology nila. So yun yung wireless technology. Ibig sabihin, lahat ng mobile phone yun nakashare. By the way, yung wireless services, meron din siyang choices. Kung naka-platinum subscriber ka or yung mga VIP subscription, assurance yun ng mga services na maganda talaga. So, ibig sabihin, service on demand that pag naka-platinum or naka-VIP line ka, pag tawag mo, lulusot talaga yung tawag mo kahit gaano pa yan. Kung dati na-experience nyo yung network busy, ngayon, tingnan natin yan ma-experience sa wireless LTE. Network congestion yung tawag ngayon. Okay? So, isa yan sa services. Aside nun,
pangalawa is the fiber internet connectivity or the fixed wired internet. Ito yung mga connectivity natin sa bahay na meron silang fiber na nilalatag galing sa poste, and from the poste, i-install sila ng modem sa bahay nyo. Simple as that. Then, yung modem is magbubuga na siya ng Wi-Fi signal. Although meron ring LTE na Wi-Fi, pero sa fixed is makikita mo talaga siya, madi-differentiate mo siya kasi i-install siya sa bahay or sa office na naka-fiber cable. Fiber cable, ibig sabihin, para yung wired na itim. So, ano ba yung kagandahan? Ibig sabihin yan, kukonek ka dun sa cabinet sa labas, tapos maglalatag sila sa poste papunta sa bahay mo, tapos mag-drop yan ng fiber papunta sa bahay mo. Ano yung kagandahan pag naka-fixed broadband ka or GPON? GPON is another term for the fixed or sa wired broadband. So, napaka-stable ng broadband connection. Kahit wala pang signal yung bahay nyo, kung meron kang fiber connectivity, doon yung dadaan yung connection mo sa fiber cable. Kaya, kitang-kita na stable. So, kung meron kang G-Fiber prepaid, papalo yan sa 100 Mbps. Kung meron ka namang postpaid, papalo yan sa 300 Mbps. Depende sa subscription kung pangangailangan mo. Kung meron ka pang mga around 800 MB na gusto, yun, kaya yan. As long as kaya mong magbayad monthly. So, yun yung kagandahan pag fiber na yung connectivity mo. So, para mas ma-enjoy mo talaga yung streaming era services, you need a very fast and reliable internet connection. And dito sa Philippines, 3 player. Mostly, largest ISP are the Globe, PLDT, and the Converge. Sila lang yung 3 ISP. The others are small players na mga ISP, pero most of them are connected sa large na ISP. Like the backbone network of the PLDT, the Globe, and the Converge. So, yun yung kagandahan pag directly kang nakaka-subscribe sa mga large player kung anong available na sa lugar nyo. Kasi ngayon, paunahan na ng fiber slot. Kaya, no recommendation, just get the best fiber connectivity that is available sa bahay nyo or sa lugar, sa office. No need, make sure lang na just connected. Yung nagkakatalunan na lang sila sa after sales or yung mga pagre-restore. So, yun yung kagandahan. Okay? So, I hope na this video, naka-learn kayo about the new era streaming. So, gone are the days na bibili ka pa ng CD, download ka pa. Kaya ngayon, hindi mo na kailangan ng malaking bandwidth na unless magda-download ka or content creator ka. Kasi sa streaming, enough na yung 100 Mbps fiber connectivity. Compared sa wireless, kung medyo maganda naman yung wireless na signal sa bahay nyo or sa lugar, then you can enjoy. But the best connectivity comes from the fixed network. Okay? So, yun. See you around, guys.